Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ng Pentekoste. Pentekoste, ibig sabihin, 50 araw, 50 days, 50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, pinadala niya ang kanyang banal na Espiritu sa kanyang simbahan, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostoles. At dito nag-umpisa ang ating misyon. Kung nasa ng banal na Espiritu, may buhay.
ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya og katingalang mga buhat. Ang iyang tuong kamot makakabot ug kadaugan alang kaniya, ang iyang balang bukto. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita ug makaluwas agahom sa Dios. Ang Ginoo magpaibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran iyang gipahayag kang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdali. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awitig pagdaig ang Ginoo diha sa alpa, diha sa alpa ug sa mananoy nga awit, diha sa trumpeta ug sa tingog sa budyong. Pag-awit kamo nga malipayon na tubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And can we greet each other? Pakitignan niyo po mga katabi niyo. Happy birthday! Father, hindi ko naman birthday. I tell you, every day that you wake up,
it is your birthday. Hindi po ba? Huwag niyong hihintayin yung araw ng inyong pagsilang para kayo ay magpasalamat na kayo ay buhay pa rin. Amen? Bawat umaga, bawat araw, pag nabuksan nyo ang inyong mga mata, pag kayo'y nakakahinga, pag kayo'y nakakapagsalita, pag kayo'y nakakakain, pag kayo'y nakakagalaw, pag kayo'y nakakalabas sa kama, pasalamat ka sa Diyos. Birthday mo. Binigyan ka ng panibagong buhay ng Diyos. Amen? At paano po posible na tayo'y buhay pa rin? Ito ay dahil sa Espiritu ng Diyos. Araw-araw tayo magpuri, magpasalamat. Bakit tayo malakas? Bakit tayo umiira? Bakit makakaya natin lahat ng pagsubok, hirap ng buhay na ito? Dahil kapatid, tinanggap mo ang banal na Espiritu. Ito ang ating inaalala sa araw na ito. Ang Pentecostes, ang araw na tinanggap ng simbahan ng mga alagad ni Jesus, ang mga tagasunod ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos. Kaya purihin natin, pasalamatan ng Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong isang kwento tungkol sa isang pari na magmimisa din po ng linggo, kapestahan din po ng Pentecost. At gusto po niyang ipakita sa mga tao, ano ba ang banal na Espiritu. Kaya bumili po siya ng kalapate. At kinausap po niya yung kanyang sakristan. Sabi niya, mamaya pag nagsesermon ako, pakinggan mo yung aking sinasabi. Pag sinabi ko yung salitang banal na Espiritu, diyan sa likod, ihagis mo yung kalapate. Paliparin mo yung ibon. Sige po, sabi naman po ng kanya sakristan. So, nagumpisa po ng misa, ito pong pare, at nandun na siya sa kanyang homilya, binanggit niya yung salita. Ang banal na Espiritu, walang lumalabas. Tahimik lang po. Kaya nagpalingon-lingon itong pare. Take 2, sabi niya. Ang banal na Espiritu, wala pa rin. Nagkakamot na po ng ulo yung pare. Anong nangyari? Take 3. Kaya sinabi na naman, ang banal na Espiritu. Sabi na ng pare, wala pa rin po lumalabas. Hanggang sumgaw, itong kanya sakristan sa likod, sabi, Padre, kinain po ng pusa yung banal na Espiritu. Nahuli ko po yung pusa, ihahagis ko po ba dyan sa labas? Sabi niya, ang tanong, ano ba talaga ang banal na Espiritu? At nawawala ba ang banal na Espiritu sa ating buhay? Tanggapin natin o hindi. Minsan, hindi natin nararamdaman o nararanasan ang banal na Espiritu. Amen? Kapag napakarami natin mga pagsubok na pinagdadaanan, akala natin tayo ay iniwan, kinalimutan na ng Diyos. What is the Holy Spirit? Do we lose the Spirit whenever we undergo great difficulties, hardships, challenges in our life? Opo, mukhang kalapating banal na Espiritu dahil naalala natin yan nung bininyagan ng ating Panginoong Hesukristo sa ilog ng Jordan. Mula daw sa langit, sa mga ulap, merong bumaba parang isang kalapate. Yun ang banal na Espiritu. Pero kung kayo po ay nakinig sa unang pagbasa, ano ang sabi? Dito sa Gawa ng mga Apostol, ang banal na Espiritu ay hangin din. The reading from the Acts of the Apostles describe the coming of the Holy Spirit like a strong driving wind filling the house. At kung maalala niyo po, di ba sa Genesis, paano nabuhay ang tao? Kahit na siya ay gawa sa lupa, sa putik, bakit siya nakagalaw? Ito ay dahil ang Diyos daw hiningahan yung butas ng ilong niya. Ano yung hininga ng Diyos? Walang iba kung hindi ang banal, aapaw ang pagpapala, ang grasya ng Diyos ngayon at magpakailanman. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, naway lahat ng nagtuturo
ay makapagpunla ng tunay na makatao at Kristiyanong mga pagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Sa atong mga kahisanan, mga kaming sa aming sinapuan, pagkala sa kamayan, upang nagpapalay sa kanahan, magkapahinahing umapanuwi, nakawala ang kaluhan. Espiritong buhay at kabanalan, gabayan mo ang aming mga puso sa landas ng pag-ibig at paglilingkod, nang kami maging mabisang kasangkapan ng pagpapatatag ng kaharian, kung saan ka nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Panginoong Hesukristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay
lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami linubos mong tunay. Buong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Buong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Amen, Amen, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. With his ashes we turn our hearts to you.
sa imong mga grasya, sa imong mga gasa, sa imong dakong gugma, sa Dios nun nga pagamuma. Sa imo nga pasaylo, sa imo nga kaayo, sa buhi nga pagtuo, paghalad kang Kristo. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan, sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang pagadaygon. Sa among kinabuhi, sa langit mong bahandi, ug pinaagi niningpan, ug kali sa kaluwasan. Sa buhi nga kalanon, sa Dios nun nga ilimnon, sa imo nga paghatag, sa lawas mo o kalag. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan, sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang pagadaygon. Sa among kadaugan, sa among kalampusan, sa among kalisdanan, ikaw among dalangpanan. Sa langit ug sa yuta, sa awit, sa himaya, sa amo nga kalipay, isinggit kanuhunay. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan, sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang pagadaygon. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan, sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang pagadaygon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayon sa kapistahan niya'y masaya kaming nakinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, huwag mong naisin na maging malakas o magkaroon ng kapangyarihan para magawa mo lang yung iyong gusto. Because power without service and love is a curse. If you want to be blessed with more power, serve. Be humble before God, because only God can give you power. Kung napagkalooban ka ng lakas, kapangyarihan, kapatid, pasalamat ka. Gamitin mo yan sa iyong kapwa. Pag binigyan ka ng pera ng Diyos, di lang para mabili mo yung gusto mo, pero kaya binibigyan ka ng Diyos kasi merong mga nakalapit sa iyo, nangangailangan din ng tulong. Kung ikaw ay malakas ngayon, malusog, ang lakas na yan ay hindi lang para magpakasarap ka sa buhay mo. Yan ay para sa mga nanghihina, sa mga nahihirapan, sa mga dukha. At kung nahihirapan ka man, kung nanghihina ka, kung may sakit ka,
Serve in your little way. How can you serve? When you are weak, when you are sick, pray. To pray for others is also a form of service. Amen? Make somebody happy. Pag pinapasaya mong iba, serbisyo din yan, paglilingkod din yan. Pero para magpasaya ka ng iba, dapat ikaw muna. Pasayahin mo ang iyong sarili. Di po ba? You cannot give what you do not have. How can you be happy in the midst of your suffering, of your pain? Be thankful. Salamat ka sa Diyos. Dahil pag ikaw ay nagpapasalamat, nakikita mo ang pagpapala ng Diyos, diyan gumagaan ang iyong puso, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya po, itong ating assignment ngayong araw, para tayo'y magkaroon ng kapangyarihan maglingkod. Paano maglingkod? Una, pagdasal mong iba. Pangalawa, make somebody happy today. Pasayahin mo naman ang iba. Make somebody laugh. Smile today. Ikaw sana maging dahilan ng ngiti ng iba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.